What's up mga kaibigan? Isang bagong balita, mainit na balita ang ating titignan ngayon. Nagpaulan ng missile ang Iran sa Israel Martes ng gabi, October 1, 2024, tama. So, tingnan natin. Panoorin natin. Nitong Martes lang ng gabi, October 1 sa taong ito, ay inatake ng Iran ang syudad ng Jerusalem at Tel Aviv sa Israel sa pamamagitan ng kanilang mga ballistic missiles. Mahigit sa 200 missiles ang pinakawala ng Iran sa Israel na tagumpay namang na-intercept kaagad ng mga Hudyo. Pero nagdulot ito ng matinding kaba at takot sa mga sibilyan ng Israel, kaya nagbigay kaagad ng pahayag si Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, na walang dapat ikabahala ang kanilang mga sibilyan dahil kontrolado daw nila ang sitwasyon at mas advance ang kanilang teknolohiya kesa sa Iran at kayang-kaya nilang pigilan ang kahit anong klaseng pag-atake sa kanilang bansa. Ito ang kwento ng pag-atake ng Iran sa Israel ngayon at kung bakit ito ginawa ng Iran. Handa na ba talaga ang Iran na kalabanin ang pinakamakapangyarihang bansa sa rehiyon? O baka magresulta ito sa pagbagsak ng kasalukuyang rehimen ngayon sa Iran? Grabe, no? Paano mo, bulalakaw. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abisem TV. Grabe, parang umulan ng bulalakaw. Napakaraming missile nun. Kahapon lang ng gabi, araw ng Martes, October 1, ay pinaulanan ng bansang Iran ng kanilang mga ballistic missiles ang dalawang syudad sa Israel, ang syudad ng Tel Aviv at Jerusalem, kung saan ikinatuwa ito ng mga Palestino, partikular sa Gaza, at pinupuri nila ang Iran sa ginawa nitong pag-atake sa Israel. Kahit mismo sa syudad ng Tehran, ang kapital ng Iran, ay tuwang-tuwa mga Iranian sa ginawa ng kanilang gobyerno sa Israel. Pero kahit ganun pa man, ay tagumpay naman itong napigilan ng Israel dahil fully operational ang kanilang air defense system. Ang tanong ngayon ay bakit kaya ito ginawa ng Iran o bakit napakalakas ng loob ng Iran na gawin ito sa Israel? Dahil ito sa kanilang walang tigil na pagbabanta simula pa nung sumiklab ang digmaan sa Gaza noong nakaraang taon. At higit sa lahat ay nung 2 buwan lang ang nakakalipas nang itumba ng mga Hudyo ang kilabot na lider ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa tinutuluyan nitong building sa mismong syudad ng Tehran, ang kapital ng Iran, kung saan nilang pagbabanta ang ibinigay ng lider ng Iran sa telebisyon laban sa Israel na talagang makakatikim daw ang Israel sa bangis ng kanilang militar na hindi naman nangyari. Hanggang noong September 28 lang nang patayin rin ng mga Hudyo ang kilabot na lider ng Hezbollah sa syudad ng Beirut sa Lebanon, na kung saan ayon sa world media na napakailap daw ng taong yon dahil sa walang nakakaalam sa address nito na kung tawagin ng mga Iranians si Nasrallah ay untouchable daw. Pero walang untouchable sa Mossad na isang kilabot din na intelligence agency ng Israel na nagresulta nga sa pagkamatay ng Hezbollah leader na si Nasrallah, kung saan nagbigay naman ng panibagong pagbabanta ang Iran sa Israel. Pero sa panahong ito ay na-pressure na ang Iran sa kanilang mga banta o nagisa na sila sa kanilang sariling mantika dahil kinakailangan talaga nilang bigyan ng aksyon ang kanilang mga pagbabanta. Dahil hindi lang naman ang Hezbollah ang tinatarget ngayon ng Israel, kasama ring binomba at inatake ng Israel ang mga Houthis sa Yemen, kung saan winasak ng Israeli airstrike ang pangunahing pantalan sa Yemen at iba't iba pang mga infrastrukturang may mabigat na impact sa ekonomiya ng Yemen. Grabe.
Dahil kung hindi gagawa ng aksyon ang Iran ay paniguradong babagsak ang tiwala sa kanila ng kanilang mga proxy sa rehiyon tulad ng mga Houthi sa Yemen, Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon dahil lalabas na wala palang pakialam sa kanila ang Iran at talagang makikita nilang ginagamit lang sila ng Iran para guluhin ang Israel. Kaya kinakailangan talagang ipakita rin ng Iran na may ngipin rin ng kanilang mga pagbabanta para naman mabuhayan ng loob ang kanilang mga proxy na nakikipaglaban para sa kanila. Pero ang desisyong ito ng Iran ay may malaking consequence sa hinaharap dahil paniguradong gaganti rin talaga ang Israel sa Iran sa ginawa nito sa Tel Aviv at Jerusalem at paniguradong malaki ang impact nito sa Iran dahil mas high-tech ang Israel kaysa sa Iran at kaya nitong wasakin ang mga infrastruktura ng Iran sa pamamagitan lamang ng airstrike at paniguradong pinaka-target ngayon ng Israel ay ang mga oil fields sa Iran, ang pangunahing produkto ng bansa na kapag ito ay tatamaan ng mga Israeli airstrikes ay paniguradong sa loob lamang ng isang linggo ay babagsak kaagad ang ekonomiya ng Iran. Kung saan nagbigay naman kaagad ng pahayag si Netanyahu na isang pagkakamali daw ang ginawa ng Iran sa kanila na pagsisisihan na ayon naman sa spokesperson ng IDF or Israeli Defense Force na nakahanda na daw sila sa lahat ng bagay at kasama na daw ito sa kanilang plano at hintayin na lang daw ng Iran ang kanilang paghihigante na talagang may malaking impact daw talaga sa Iran. At ang tanging layunin lang daw nila ay protektahan ang kanilang bansa at i-neutralize ang lahat ng threat sa kanilang bansa at sa kanilang mamamayan. At kung gaganti nga ang Israel at pupuntiryahin ito ang mga oil fields at mga nuclear research facilities ng Iran na ipaniguradong magbibigay ito ng napakalaking problema sa Iran kung saan baka magrevolusyon na namang muli ang mga Iranians tulad ng nangyari noong 1979 na dahilan sa pagbagsak ng kanilang Shah na pinalitan ng Islamic Republic ngayon ng Iran na siyang babagsak rin dahil sa magaganap na revolusyon dahil sa matinding impact ng paghihigante ng Israel sa Iran, pero wala pa rin itong kasiguraduhan dahil wala namang nakakaalam kung ano talagang mangyayari sa hinaharap. Pero para sa iyo, tama lang ba ang ginawa ng Iran na inatake nito ang Israel para ipakita na talagang may ngipin rin ang kanilang mga pagbabanta o baka ito ang maging dahilan sa pagbagsak ng kanilang kasalukuyang rehimen sa Tehran dahil paniguradong mabigat ang magiging paghihiganti ng mga Hudyo tulad ng ginawa ng Hamas noong October 7 sa nakaraang taon kung saan sila ngayon ang nagdurusa sa napakalupit na paghihiganti ng Israel sa Gaza. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood. Tingin nyo gaganti ang Israel, no? Sige, abangan natin. Maraming salamat.